Isang araw sa anti-magic school ay pababa ng hagdan ang bidang si Takeru Kusanagi na tinutokso ng ibang mga estudyante dahil siya na lang ang gumagamit ng espada. Pagpasok niya sa base ng kanilang pluton ay nakita niya si Usagi na pinag-costume at kinukuhanan ni Ikaruga Saganami ng litrato. Napaluha na lang si Takeru kaya sumugod si Usagi sa kanya dahil siya daw dapat ang umiiyak at hindi ang binata. Ikinatuwa naman ito ni Saganami dahil nakakuha siya ng magagandang pictures na ipapakalat daw sa campus. Samantala si Oka Utori naman ay pinapagalitan ng tatay niyang si Sugetsu Utori dahil sa pagpatay nito sa isang witch. Dahil dito ay na-demote siya at ilalagay daw muna ni Sugetsu sa pinakakulelat na pluton sa campus. Naiinis si Usagi sa kanilang pluton leader dahil hanggang ngayon ay wala pa rin daw silang score. Kaya gumawa na si Saganami ng paraan para magkaroon sila ng misyon. Dumating si Sugetsu sa 35th pluton upang ipakilala ang bago nilang magiging member na si Oka, na nakilala naman ni Takeru. Nabalitaan daw ni Usagi na top student daw dati si Oka kaya kaagad na na-promote. Giit ng principal na anak niya daw si Oka, ngunit giit ng babae na hindi daw sila magkadugo dahil isa pala siyang ampon. Naalala ni Takeru na dati niya palang kaklase ang babae, ngunit nang kausapin ay hindi siya naaalala nito. Nagsimula sila sa misyon na kaagad na sinalihan ni Oka. Habang pinapaliwanag ni Saganami ang misyon ay palihim na pumasok ang dalawa, habang si Usagi ay naghahanda ng kanyang sniper. Tinanong ni Takeru si Usagi na may nakikita daw na dalawang tao, ngunit tila kinakabahan si Usagi sa misyon. Sumugod ang bida sa bantay tapos binaril ni Oka sa likod. Samantala binaril na rin ni Usagi ang dalawang target sa bintana. Subalit pagpasok ng bida sa silid ay nakita ang napakaraming kalaban. Dahil nagkamali pala si Usagi ng gusali na tinitignan. Mabuti ay mga manikin lang ang nabaril niya. Samantala tumalo ng isang witch para makatakas. Tapos napaligiran ng mga kalaban ng bida kaya nagpalusot na nawawala lang daw siya. Ngunit nang pinagtawanan ng mga ito ang dala niyang espada ay hindi niya napigil ang mainis. Kaya nagawa niyang mahiwa ang bala ng baril na ikinagulat ng mga kalaban. Tapos nagbanta na papatayin ng mga ito gamit ang espada kaya muli siyang binaril pero walang epekto sa kanya. Ngunit nang marinig ang boses ng kanyang kapatid ay bumalik sa katinoan. Pero si Saganami lang pala ito para pakalmahin siya. Namatay ang ilaw nang dumating naman si Oka para isa-isahin silang barilin ng pamparalisa ng katawan na natapos niya sa saglit na panahon. Agad niyang hiningi ang magic item sa lalaki subalit gumamit ito ng instant magic kaya sumabog at nagkaroon ito ng robot na dragon. Ngunit hindi natakot si Oka at kahit na nirarat-rat ay nagawa niyang mapinsala ang mga kahinaan ng robot kaya di kalaunan ay tumigil ito sa paggalaw. Kaya matagumpay na nilang natapos ang misyon. Subalit nang lumapit ang bida ay nadulas siya kaya aksidenteng nahawakan ng siopaw ng dalaga kaya mang-iyak-iyak ito. Tapos nabaril ni Usagi ang robot kaya nahulog ang bakal sa ulo ng bida. Kaya naman napasubsob siya lalo sa dalaga. Naiinis si Usagi kay Oka dahil nagsosolo daw ito ng mga misyon. Subalit tila walang paki sa kanila ang bagong recruit kaya lalong nainis si Usagi. Giit ni Saganami na interesado lang daw si Oka sa sarili, kaya depensa ni Oka nakabado daw kasi ang sniper nilang si Usagi, tapos si Saganami ay nasobrahan daw sa modifications ng sandata nila, at si Takeru naman ay kulang daw ang leadership skills kaya umalis na naman ang babae mag-isa. Dahil dito ay may naisip si Takeru para matanggap sila ni Oka, kaya naghanda sila ng welcome party para sa babae, at pagbalik nito ay sinalubong ng confetti pero hindi ito nagustuhan ng bagong member. Ngunit nakitang may sugat sa braso kaya sinundan nito ni Takeru hanggang sa labas, at kahit na masungit ang babae ay concern pa rin ang captain nila. Pagsapit ng gabi ay nagpunta sila sa bagong misyon. Ngunit pagbukas ng pinto ay may trap palang granada kaya iniligtas ng dalaga si Takeru, pero dumating ang mga bantay ngunit nahiwa ng bida ang mga bala kaya nabaril sila ni Oka. Nilagyan ni Takeru ng posas ang dalawa, at pagpasok niya ay nakatitig si Oka sa mga bangkay sa basurahan. Naiiyak ang dalaga dahil sa hindi niya nagawang mailigtas ang mga ito, kaya lumabas siya para patayin ang mga kriminal, subalit pinigilan siya ni Takeru dahil siguradong matatanggal siya sa serbisyo. Pero hindi ito matanggap ng dalaga dahil pinatay daw ng mga witch ang pamilya niya, kaya nais niyang pumatay ng mga witch hanggang nabubuhay siya. Ngunit nang babarilin na ang kriminal ay pinigilan pa rin siya ng binata, saka sinabing hindi niya daw susukuan si Oka kaya naiyak ito. Samantala nakita naman ng isang nilalang si Takeru. Sa nakaraan ay sinasanay sila ng principal sa pakikipaglaban. Nang makaharap ni Takeru si Oka, subalit sa isang sipa ay natalo siya nito. Kinakausap ng principal si Oka dahil sa nangyari kagabi, pero kahit kulelat daw ang 35th pluton ay relic eater candidate daw ang isa sa mga ito. Maging ang anak ng Great Witch na si Marie ay namumuhi din sa wizard na si Haunted dahil sa karahasan nito. Pagbalik ni Oka sa 35th pluton ay tinukoy niya na hindi nararapat maging inquisitor si Takeru dahil pera lang ang habol nito. Ngunit nalalaman daw ni Saganami na kaya nadamot ang dalaga ay dahil pinapatay nito ang mga kriminal imbis na hulihin ang mga ito. Samantala si Haunted ay nasa isang gusali para maghasik ng lagim. Nagsagawa siya ng isang ritual kaya napalabas ang katulad ng armor ni Alphonse sa Full Metal Alchemist. Kasalukuyan naman na dinalaw ni Oka ang puntod ng pamilya
pamilya niya. Sinundan siya ni Takero, kaya ikinwento ni Oka kung paano pinatay ang kanyang pamilya ng mga witch, dahil dito ay gigil daw siya sa mga ito. Nakita nilang may sumabog sa bayan, na siyang kagagawan pala ng robot na sinummon ni Haunted, saka nagsummon din siya ng mga ghoul nang dumating si Oka. Itinanong niya ang sitwasyon sa mga sundalo, samantala hinahanap na siya ni Takero. Nang marinig ng bida ang isang nilalang. Tapos nagmensahe ang principal para ipaliwanag ang sitwasyon at ang tungkol sa kalabang robot, kaya inutusan niya ang lahat ng mga pluton upang sumali sa pakikipaglaban. Nakita ni Oka ang pinsalang nagawa ng kalaban, na hanggang ngayon ay patuloy pa rin sa pagsira sa mga gusali kaya kinalaban niya na ito. Ngunit sa isang hampas ay nasugatan siya ng malakas na kalaban, at kalaunan ay nahawakan siya sa paa kaya walang awang binalibag. Pero muling bumangon at pinalabas ang sandata, saka gumaling ang kanyang sugat. Subalit kahit ang sandata niyang ito ay hindi makatago sa armor ng kalaban, kaya nag-alay siya ng kanyang dugo sa sandata upang makagawa ng mas malakas na atake, kaya nagawa niyang mapaulanan ng maraming bala ang kalaban. Subalit bago niya ito matapos ay nawala ang sandata kaya nakabawi ang kalaban. Tatapusin na nito si Oka, subalit dumating naman si Takero. Saka nagpa siya ang bida na gamitin ang kanyang teknik, kaya naalala na siya ni Oka. Sumugod ang bida at nagawang makaatake subalit matigas ang armor nito. Muli siyang sumugod at nakipagsabayan subalit matigas talaga ito. Dahil sa tulong ni Saganami ay nalaman ng bida kung paano ito tatalunin kaya matapang siyang sumugod at nasira ang balanse nito, saka bumaril si Usagi gamit ang sniper niya. Subalit gagamit ng malakas na mahika ang robot kaya pinatakbo siya ni Saganami. Pero pinasundan nito ang bida at nagkaroon ng malakas na pagsabog. Naisip ng duguan na bida na katapusan niya na, nang makita niya ang isang relic na si Lapis na pinipili daw siyang maging kontraktor. Kaya sa loob ng ibang dimensyon ay isinagawa nila ang ritual kaya gumaling ang katawan niya at nagkaroon ng magarang armor. Tumira ang kalaban pero nagawa niyang masalag. Saka siya matapang na sumugod sa kalaban at nagawang makipagsabayan sa malaking robot. Gagamit na naman ito ng hallmark magic kaya gumamit din sila ng sariling mahika, na nagawang masalag ang napakalakas na kapangyarihan ng kalaban hanggang mapaglaho ito. Tapos matapang niyang sinugod at pinaghihiwa ang katawan ng kalaban na siyang tuluyang tumapos dito, na napansin naman ni Haunted. Pagkatapos ay napaupo na lang siya malapit kay Oka, tapos dahil sa pagliligtas ay pinayagan siyang matulog sa binti nito. Pinuntahan nila Sugetsu at Kurogane ang isang witch na nabihag nila upang gawing estudyante sa academy. Giit ni Lapis na si Takero ang pinakapabor sa kanyang maging host dahil sa kakayahan nito sa espada. Pero dahil mahilig mag-human form si Lapis ay ilalagay na lang daw siya ng principal sa klase ng master niyang si Takero. Pagkatapos ay ipinagkatiwala sa kanila si Marie na isang witch upang maging isa ring inquisitor. Ngunit hindi matanggap ni Oka dahil galit siya sa mga witch. Giit ni Marie na hindi naman daw siya tatakbo dahil sa collar niyang may GPS. Dagdag pa ng bida na sasabog daw ito pag gumamit siya ng magic. Pabor sila Usagi na pabayaang makakilos si Marie, ngunit walang tiwala si Oka sa mga witch kaya nagkainitan ng dalawa. Kaya nagpaligsahan sila sa pagbaril pero mas magaling si Oka. Maging sa physical na pangangatawan ay mas lamang si Oka sa kakayahan kaysa kay Marie. Ngunit pagdating sa academics ay mas matalino ang witch. At hanggang sa cafeteria ay gumawa ng eksena ang dalawa. Pero nang umawat ang bida ay siya ang nasapok ng dalawang dalaga. Saka binigyan siya ni Marie ng malamig na inumin para daw sa pamamaga ng mukha. Humingi ng tawad ang bida tungkol kay Oka dahil pinag-iinitan siya nito, pero naiintindihan daw ito ng witch dahil kalahi niya ang mga kalaban nila. Ngunit dahil pareho daw sila ng layunin na maging inquisitor ay kakampi na nila ngayon si Marie. Nainis naman ang dalaga dahil ang bilis magtiwala ng bida, ngunit nang hindi mag-shoot ang basura niya ay pinulot ito kaya natawa si Takero. Dahil napatunayan daw niya na mabuting tao si Marie kahit na isa itong witch. Saka tinanong ng bida kung bakit nais niyang maging inquisitor, sagot ng babae na layunin niyang gawing positibo ang tingin ng mga tao sa mahika. Samantala si Haunted naman ay inaalala nung nagkaaway sila ni Marie. Tapos may dumating na mga inquisitor ngunit mabilis lang na tinapos ni Haunted, kaya napaiyak na lang ang mabait na witch. Tapos dumating ang mas marami pang inquisitor at si Marie ang napagbintangan, at dahil sa iniwan ni Haunted na instant magic ay nawala ng malay ang dalaga. Giit ni Haunted na nais pa niyang torturing si Marie kaya hindi niya pa ito pinatay. Pero hindi niya daw inaasahan na mahuhuli ito ng Inquisition. Samantala si Takero ang tagapamagitan sa palaging pag-aaway ng dalawa. Ngunit pinagselos pa ni Marie si Oka sa bida. Nainis si Usagi dahil dapat daw ay naghahanda sila sa tournament. Habang nasa bulletin board ang bida ay minaliit ni Kyoya ang platon niya. Subalit pag-alis nito ay humingi ng tawad si Yoshimizu sa sinabi ng kanyang captain. Pagsapit ng uwian ay naghihintay si Marie kay Takero dahil titira daw siya sa bahay ng bida na siyang ikinagalit ni Oka. Kaya pati si Oka ay sumama sa apartment ni Takero na tila isang haunted house kaya natakot si Oka. Dahil dito ay pinapauwi na siya ni Marie pero hindi makakapayag ang dalaga. Tapos kagad na umalis ang bida dahil may trabaho pa daw siya. Kaya nagbalak umalis si Oka pero pinigilan ni Marie. Samantala sa labas ay nagbabantay din ang dalawang higher-ups kay Marie. Pag uwi ni Takero ay nakita niyang kakatapos palang maligo ni Marie.
Tapos biglang dumating si Oka na natatakot sa multo kaya natumba sila, pero nahigan pala nila ang ating bida. Kinabukasan ay nagsimula ang tournament ng mga test platoon. Nagpa siya si Takero na maging decoy habang kumikilos si Oka, kaya lumabas siya at pinagtawanan ng mga tao, samantala si Marie ay kinuha ang atensyon ng mga kalaban kaya nagkaroon ng pagkakataon si Oka na tapusin ang dalawang kaharap ni Usagi. Kaya naman nakakilos na ang kanilang sniper. Dahil dito ay nakakuha sila ng magandang puntos sa tournament. Tapos nilamas ni Saganami ang mga siopaw ng sniper nila. Pagkatapos ay nagpunta si Oka sa principal para mag-report nang makita niya ang isang papel kaya nalaman na dati palang miyembro ng Valhalla si Marie. Habang nanonood ay kinikilig si Saganami sa makabagong mga model ng mga robot. At pagdating ni Oka ay kinausap niya ang captain nila tungkol sa tunay na katauhan ni Marie. Nagsimula ang laban ng 35th Platoon, ngunit hanggang ngayon ay nasa isip pa rin ni Oka na isang dating killer ang katabi nilang witch. Dumating si Yoshimizu at biglang may lumabas na ugat sa katawan na natusok din si Kyoka. Tapos mula sa katawan ng dalaga ay lumabas ang isang bulaklak na nasa loob pala si Haunted na nagpakilalang officer ng Valhalla. Nais daw nitong iligtas si Marie, pero hindi siya maalala ng babae. Tapos pinaulanan siya ng bala sa utos ni Kurogane hanggang sa mapulbos daw ito. Ngunit lalong nagalit si Haunted kaya nakulong sila Marie sa isang malaking cube na hindi tinatabla ng baril ng mga Inquisitor. Tapos inatake pa sila ng sariling mga robot. Sa loob ng cube ay ipinagtanggol ni Takero si Marie mula sa wizard. Kaya ginamit na ng bida ang Relic Eater. Mabilis na sumugod ang bida subalit natusok siya ni Haunted sa katawan. Kaya agad na sinimula ni Lapis ang regeneration ngunit nag-transform na rin si Haunted. Samantala nasaktan ng kaliwang mata ni Usagi at nang tumawag ang principal ay sinabi ni Oka ang natuklasan sa crime scene na hindi si Marie ang pumatay sa mga Inquisitor. Kaya pinagbigyan siya ng principal ng isang request. Sa isang pitik ng kamay ni Haunted ay muli nang nanumbalik ang mga alaala ni Marie, kung saan sinunog ang isang orphanage saka sinabi ni Haunted na ipapakita sa kanya ang mga bata kung sasama si Marie sa kanya. Pero sinabi ng bida na matagal nang patay ang mga bata ayon sa investigasyon. Kaya ipinakita ni Haunted ang mga bata na naging mga ghoul dahil totoong pinatay niya ang mga ito kaya nabaliw si Marie ngunit ikinatuwa ni Haunted ang nakikita. Dahil dito ay nagsimula ang bakbakan ng dalawa subalit muling napatalsik si Takero. Subalit muli siyang sumugod sa tulong ng kakayahan ni Lapis. Tapos pinalaki ang espada at walang humpay na inatake si Haunted. Subalit gumamit ito ng clone ni Yoshimizu kaya nagawa na nitong matalo ang bida. Naalala ni Marie ang itinuro ng sister na Mahika. Ngunit dahil sa color niya ay ito na ang huling Mahika na magagamit niya dahil sa sabog ang color. Gumamit siya ng Aurora Bullet subalit hindi tumama. At inaasahan niya ng sasabog ang color subalit natanggal ito. Dahil pala ito sa request ni Oka sa stepfather niyang principal para mailigtas nila si Takero. Pagkatapos ay nagtulungan sila Oka at Usagi para mapigilan si Haunted habang isinasagawa ni Marie ang isang spell, saka itinira upang mabigyan ng maraming mana si Takero. Kaya nagawa niya ng makipagsabayan sa kapangyarihan ni Haunted. At dahil sa lakas ng mana na nakuha ay napatalsik niya ang wizard. Tinanong ni Haunted ang pangalan ng bida, at sinabing alam niyang galing ito sa angka ng mga demon hunter bago siya tumakas. Pagkatapos ay labis na nagpasalamat si Marie sa ating bida. Pinagagalitan ng kanyang ina si Usagi dahil sa mabababang grades. Kaya naman aayusin na daw nito ang sapilitang kasal ng anak. Inanunsyo ni Rima ang mga estudyante para sa pagbabalik ng Witch Hunting Festival, kung saan gagamit daw sila ng eksklusibong coin para sa festival na maaari din nilang ipalit sa pera. Hindi ito nagustuhan ni Oka, ngunit dahil kailangan ni Takero ng pera ay game na game siya. Papasok na sana si Usagi pero naisip niyang hindi naman siya kailangan. Pero narinig niyang pinuri siya ni Oka, tapos nagtanong si Marie tungkol sa suot nitong headband na mukha daw kuneho. Giit ni Saganami na gusto daw ng babae na tawaging kuneho o Usagi. Kaya napilitang pumasok si Usagi para ipaliwanag na ang headband niya ay isang alaala ng yumao niyang lola. Ngunit nang sabihin ng bida na cute ito ay kinilig ang kuneho. Dumating si Ishida ng 23rd Platoon upang makipag-alyansa sa kanila dahil kakaunti lang din sila sa platoon na hindi naman tinanggihan ng bida. Samantala nakabunggo ni Usagi si Rima, kung saan magkahalong emosyon ang naramdaman ng dalaga kaya siya napaluhod dahil si Rima pala ang pakakasalan niya. Nakita sila ni Takero kaya agad niyang pinuntahan ang dalawa. Nagpakilala ang executive member na siya daw ay kababata ni Usagi. Saka sinabing ingatan ng pagmamayari niyang si Usagi bago siya umalis. At walang magawa ang dalaga kundi ang humingi ng tulong sa captain niya. Samantala ipinahatid ni Shizuka ang mensahe na gusto siyang makita ng school president. At pagpasok sa sikretong silid ay nakita nila si President Tag-Aro. Sinubukan niyang pasalihin sa student council si Oka ngunit tumanggi ito. Ibinahagi din ng president ang tungkol sa isang witch na may pangalang Mephisto na kumakain ng pag-iisip ng mga tao. Pero hindi naniniwala si Oka sa mga alamat. Ngunit giit ng student council president na nakainkwentro na daw nila ito. Pinuntahan nila sa klinik ang kaibigan at magtatrabaho na sana ang bida pero ayaw siyang paalisin ni Usagi. Kaya umalis ang dalawa at naiwan siyang kasama ang dalaga. At nang magising si Usagi ay nakahawak pa rin sa kamay ni Takero, subalit hindi ito alintana ng lalaki.
estudyante. Samantala naisip ni Nag-Aro na tila may kinalaman ng transfer student na si Rima sa pag-ataking nangyari sa student council. Habang naglalakad ay sinabi ng bida na tutulungan niya si Usagi kahit ano pa ang problema nito. Kaya niyaya siyang magpakasal ng dalaga. Dahil kung hindi ay mapipilitan siyang pakasalan si Rima para sa arranged wedding nila para sa kanilang angkan. Saka sinabing huling buwan niya na daw sa academy, nangyayain siya ng bida na sa apartment niya muna matulog. Habang naliligo ay naisip ni Usagi na kung magkakaanak siya kay Takero ay mapipigilan niya ang kasal at mapapasa kanya pa ang bida. Kaya lumabas siyang nakatuwalya na ikinabigla ng binata. Tapos nadulas ang dalaga at nahulog ang tuwalya nito. Saka idadampi na sana ni Usagi ang malalambot na lobby nang dumating sila Marie at Oka na natulala sa kanilang nasaksihan. At maging si Saganami ay kapareho ng kanilang reaksyon. Kaya naman nagalit ang mga dalagang miyembro at nasapok ang kanilang captain. Pagkatapos ay nagpasya si Takero na mas galingan sa darating na school festival para mapataas ang grade ni Usagi at makapagpatuloy ito sa academy. Na siyang labis na ikinatuwa ng kanilang sniper. Tapos niyaya sila ni Saganami na magplano. Ang plano pala ni Saganami ay ang cosplay party, kung saan naakitin nila ang mga kalalakihan gamit ang mga sexing costume na labis na ikinatuwa ni Ishida. Ngunit pati si Takero ay pinagsuot ng maid costume. Sa labas ay nakita ni Oka na may nagpipinta sa sahig dahil utos daw ito ni Rima sa kanila. Nagkaharap muli sila Rima at Takero, kung saan tinawanan ni Rima na may kaibigan si Usagi dahil killer daw ito ng kapatid. Hindi ito mapapalagpas ng bida kaya nangakong poprotektahan si Usagi mula sa kanya. Nalaman ni Oka gamit ang relic niya na isang magic circle pala ang pinagawa ni Rima upang makagawa ng orasyon. Nakasalubong muli ni Usagi si Rima kaya pinagbantaan siya nitong parurusahan dahil isa daw siyang bad girl. Pero pumapalag na ngayon si Usagi sa kanya. Kaya siniguro ng binata na hindi daw makakatakas si Usagi sa kanya. Inireport ni Shizuka na si Rima daw ay si Mephisto, pero nalaman ng president na hindi si Shizuka ang kaharap ayon sa pananalita nito kaya nagbarilan sila. Tapos sinamahan pa ng impostor na Shizuka si Oka sa misyon na hulihin si Rima. At nakitang bihag na pala si Usagi. Ngunit nagpakilala na si Mephisto na sumapi kay Shizuka. At sinabing pinatay na din daw nito ang president. Saka nilagyan siya ng instant magic kaya nagawa ni Mephisto na makalipat sa katawan ni Oka ngunit nagawa pa nitong i-deactivate ang collar ni Marie. Tumawag sa bida ang president na nakaligtas dahil sa bulletproof vest para sabihin na nasa panganib si Oka. Ngunit tila hindi tumupad si Mephisto sa usapan nila ni Rima kaya ipinakita niya na lang sa lalaki kung sino ang boss hanggang sa maiyak ito. Dahil balak pala ni Mephisto na bawiin ang kanyang katawan na nakatago sa academy. Itinanong ni Takero kay Lapis kung nasaan sila Oka at Usagi. Tapos nakiusap siya kay Marie na tanggalin ang magic circle sa academy. Napanaginipan ni Usagi ang totoong nangyari sa nakaraan dahil pinaglaruan pala ng kuya niya ang shotgun kaya aksidente itong nabaril at namatay. Tapos pinagbintangan siya ni Rima na siya daw ang may gawa. Ngunit nang ipagtanggol ang sarili ay sinampal siya nito. Nagising ang dalaga na kasama si Rima dahil oras na daw para ikasal sila. Ngunit nang pumalag ang babae ay muli itong sinampal. At dahil tila nasa ilalim ng mahika si Usagi ay hindi na siya pumalag. Ngunit habang nakapatong ang manyak ay naalala ang kanyang mga kaibigang sumusuporta sa kanya. Kaya naglakas loob siyang kagatin ang manyak. Dahil naudlot ang pototoy ni Rima ay inilabas nito ang sandata saka nag-transform. Subalit dumating naman si Takero para iligtas siya. Saka nakiusap ang bida na tulungan ni Usagi si Marie habang kinakalaban naman niya ang manyak. Ipinagamit ni Saganami ang rifle ng lolo tapos dalawang espesyal na bala para sa kalaban. Nagsimula si Marie sa ritual upang matanggal ang magic circle sa academy. Saka dumating si Mephisto na nagpanggap na si Oka. Pero nahalata ni Marie ang acting nito, kaya babarilin na sana siya pero dumating si Usagi at pareho silang nahulog. Kinuha ni Usagi ang baril pero nagamitan siya ng instant magic kaya nakatakbo si Mephisto. Samantala ang mga kalalakihan ay biglang nagkagusto kay Usagi kaya napatakbo na lang siya. Natalo ni Takero si Rima sa laban kung saan sa sobrang takot nito ay nahihi sa pantalon. Pero hindi niya pinatay dahil hindi ipinag-utos ni Usagi. Muling nakaakyat si Mephisto at binaril si Marie. Subalit dumating na rin ang bida para kalabanin si Mephisto. Pinalabas ni Mephisto ang baril ni Oka at nagawa nitong matanggal ang relic eater ni Takero. Pero sumugod pa rin siya para protektahan si Marie. Dumating si Usagi kaya nagkunwari si Mephisto na ang witch daw ay sumanib na kay Takero. Dahil dito ay nalito si Usagi kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ngunit sinabi ng captain nila na barilin na lang daw sila pareho. Subalit nakalaban ang kaluluwa ni Oka kaya sinabing barilin na siya ng sniper nila. Pagkabaril ay napilitang lumabas sa katawan si Mephisto at gamit ang ikalawang bala
samantala ay tuluyan na nilang natalo ang maalamat na witch. Nawala ng malay si Oka kaya naisip ni Usagi na ipump ang puso nito. Samantala nagtagumpay na rin si Marie sa pagtanggal ng magic circle. Dumating si Saganami kaya nalaman nilang buhay pa ang dalaga. Saka nagsalita ito na buhay pa daw siya kaya natuwa ang mga kaibigan. Ipinatawag ng principal si Saganami para magtanong sa magic item na naglalaman ng cell ng Dark Elf dahil sa maaari daw itong maging malakas na sandata. Giit ni Saganami na kalokohan ng pag-clone sa mga legendary creature dahil wala pang nagtatagumpay dito. Sagot naman ng principal na alam niyang isa si Saganami sa mga nagsaliksik tungkol dito. Pero sinabi ng dalaga na wala daw siyang nalalaman dito saka umalis. Subalit malinaw na alam ng dalawang higher-ups na may kinalaman si Saganami sa nasabing magic item. Nakita nila Takero sa bulletin board na kulelat pa rin ang pluton nila. Dahil dito ay nag-isip sila ng paraan kung paano makakakuha ng maraming puntos. Tapos nagpa siya pa si Saganami na magbakasyon. Pag-alis nito ay naalala ni Takero kung paano sila nagkakilala ng pinakauna niyang member sa pluton na si Saganami. Saka napansin nila na kakaiba ang ikanikilos ni Saganami ngayong araw. Samantala kausap ni Haunted ang kambal ni Saganami na si Isuka Saganami na sinusubukang mag-clone ng Dark Elf. Tinanong ng wizard kung bakit nag-tridor si Isuka sa alchemist, ngunit giit ng babae na ang research lang ang tanging interesante para sa kanya at wala siyang pakialam kahit saang samahan siya kasapi. Nawala sa paningin ng mga kaibigan si Saganami nang mapansin ang lagusan sa underground. Kaya dumating si Lapis para tumulong. Nakipagsabuatan pala si Saganami sa kapatid kapalit ng Lost Matrix na magic item upang makabalik siya sa alchemist. Pero nagbabala si Isuka na hindi na siya sasantuhin kapag muli siyang nag-tridor. Ngunit may nag-aabang pala sa kanya ng mga inquisitor para pigilan siya. Samantala pinagbabaril ang mga bida ng mga mafia dahil sa ibinigay ni Lapis na lokasyon. Tapos sa dulo ay nakita nila na walang malay si Saganami kaya inatake nila ang mga bantay saka iniligtas ng binata ang kaibigan. Ngunit may dumating na mga dragon na nagpapawala ng missile sa kanila. Nakaligtas sila sa pagsabog subalit napinsala ang tagiliran ni Takero. Dahil sa nangyari ay inakala ni Isuka na tinraidor na siya ng kapatid pero nagpaliwanag si Saganami na pinipigilan siya ng mga inquisitor. Kausap ni Sugetsu ang pinuno ng alchemist na si Suzaku Saganami tungkol sa pagsasaliksik sa elf pero itinatanggi ito ng scientist. Sa halip ay magbibigay na lang daw siya ng dagdag puwersa sa Inquisition upang tulungang mapuksa ang tunay na nagsasaliksik sa pag-clone ng elf. Pero hindi tinanggap ni Sugetsu ang tulong. Tapos ipinatawag ang lahat ng witch hunter at knights upang maghanda sa digmaan. Samantala nakulong sa alchemist facility ang 35th platoon nang mapag-usapan nila ang tungkol sa pag-clone ng mga elf. Dumating si Isuka at sinabing posible daw itong may Segowa. Tapos ipinagtataka niya din na merong mga kaibigan ng kanyang kapatid. Ipinakita ang nakaraan nung magkasama pang nagsasaliksik ang magkapatid. Subalit naging interesado si Ikaruga sa konsepto ng pamilya dahil nilikha lang sila sa laboratorio. Isang araw ay nakagawa si Ikaruga Saganami ng isang elf pero wala itong mana kaya mapapalayas daw siya. Pero alam ni Isuka na sinadya niya ito. Nang makita siya ni Kon Arya ay natuwa ito at tinawag siyang mama. Kaya naman binalak niyang isama ito sa paglalayas. Nag-impake siya sa kasinubukang yayain ng kapatid. Pero ang nais lang daw nito ay ang magsaliksik kasama siya. Nalaman ng ninakaw ni Ikaruga ang Lost Matrix kaya umalis na siya. Tapos pagpunta kay Kon Arya ay wala na ito. Nagpunta daw si Ikaruga sa academy upang maitago ang Lost Matrix sa alchemist. Pero ngayon ay nagtataka ang binata kung bakit nais niya na itong ibalik sa alchemist. Pero ayaw sagutin ng babae, sa halip ay pumatong siya sa bida sa kakagad na naghubad. Dahil hindi daw nito naiintindihan ng romance kaya nais niyang maranasan bago siya magpaalam. Sa kanya tinurukan ng bida kaya hindi ito makagalaw. Samantala dumating na sila para kunin si Ikaruga. Ngunit bago siya sumama ay nagbanta na gagawing impyerno ang buhay ni Isuka kung sakaling traidorin siya nito. Pinakawalan ng alchemist ang tatlong dalaga sa border, subalit nais bumalik ni Usagi para iligtas si Ikaruga Saganami. Nais malaman ni Oka ang tingin niya kay Saganami, sagot naman ni Usagi na hindi na ito mahalaga basta mailigtas lang nila ang kaibigan. Napadaan ang mga dragon ng Inquisition, tapos dumating ang sasakyan ng principal. Kaya nalaman nilang nais palang gerahin ni Sugetsu ang alchemist kaya binigyan sila ng mga sandata. Namamanhid pa rin ang katawan ni Takero, kaya gamit ang kakayahan ni Lapis ay nag-transform na siya. Nagsimula na ang gyera sa pagitan ng Alchemist at Inquisition kaya tumulong sa labanan si Takero. Tapos binalak niyang hanapin si Saganami. Ngunit dahil hindi nakakalipad si Lapis ay tatalo na lang daw sila na ikinatuwa ng bida. Samantala chill lang si Sugetsu sa battlefield. At nang may susugod ay ginamit niya ang sandata na may kakayahan palang makontrol ang mga kalaban kaya sila ang nagpatayan. Patuloy na nakikipaglaban si Takero nang iligtas siya ni Oka sa isang dragon. Samantala sila Marie at Usagi ay nasa taas nagbabantay. Kaya naghanda na sila para sa misyon na iligtas ang kaibigan. Nakarating na si Ikaruga sa Alchemist base, kaya naalala ni
Isuka noong iniwan siya ng kapatid. Giit ni Ikaruga na naging curious lang daw siya sa buhay sa labas ng laboratorio. Pero hindi pa rin siya mapatawad ng kapatid dahil marami daw ang nawala sa kanya. Dahil dito ay minabuti niya pa ang pagsasaliksik sa mga elf upang tanggapin siya sa Valhalla. Subalit nagpunta pala dito si Ikaruga para pigilan ang pag-clone ng mga elf at upang kunin si Isuka. Pero ayaw na siyang tanggapin ng kapatid. Saka binaril si Ikaruga sa hita para ibigay sa kanya ang Lost Matrix. Kaya ipinakita ni Ikaruga na nilagay niya sa katawan ng cell ng mga elf, kaya nagagawa niya na mag-transform bilang isang dark elf. Saka nagbanta na wawasakin ang buong gusali upang matigil na ang pagsasaliksik. Ngunit dumating si Haunted at inatake si Isuka. Samantala patuloy ang pakikipaglaban nila Oka sa mga dragon ng alchemist, subalit nauubusan na sila ng mana. Samantala si Usagi ay may 2 magazine na lang daw. Pinatay ni Haunted si Isuka kaya sumugod si Ikaruga para ipaghiganti ito kaya nagkaroon ng malakas na pagsabog. Tapos agad na pinuntahan ng kapatid ngunit nawala na ang epekto ng elf cell. Ngunit bago ito mamatay ay sinabing buhay pa daw si Con Arya at hawak ito ng Valhalla. Nagustuhan ni Haunted ang kapangyarihan ni Ikaruga kaya inanyayahan itong sumali sa Valhalla. Subalit binaril niya ito kaya nagalit ang wizard at nagpalabas ng napakalaking dragon. Iniligtas ni Takero ang nahuhulog na si Saganami. Saka sinabi ni Lapis na wala pa sa 1% ang pag-asang matalo ito. Pero ayon kay Saganami na hindi ito imposible. Nakita ito ni Sugetsu pero nais niyang malaman kung anong gagawin ni Takero. Nagsimulang umatake ang dragon kaya agad na sumugod ang bida. Samantala ginamit ni Usagi ang anti-ballistic rail cannon, saka sinabi ni Saganami kung saan ang kahinaan nito. Kaya habang kinakalaban ito ni Takero ay sinusubukan niyang tamaan ng kahinaan subalit palagi siyang sumasablay. Pero dahil naniniwala sa kanya ang kanyang captain ay nagawa na niyang tamaan ito. Ngunit hindi ito sapat kaya napatalsik ang bida. Muli na naman siyang niligtas ni Oka subalit ang dalaga ang napuruhan na labis na ikinagalit ng ating bida subalit napakatigas talaga ng dragon at ang malala ay naubos na ang kanyang mana. Kaya naman ibinigay ni Marie ang kanyang mana kay Takero at gamit ito ay ibinigay ng bida ang lahat sa kanyang huling atake hanggang sa tuluyang mapabagsak ang dragon subalit nawala na rin ng malay. Nakita ni Saganami na may maaari silang gawin na undercover na misyon upang makaipon ng maraming puntos. Pero duda daw si Saganami na magagawa ito ng mga kasama, kaya akala ni Oka ay minamaliit sila nito. Pero ang totoo ay ginawa pala ito ni Saganami para hindi sila maka-address sa misyon. Dahil hindi sanay si Oka sa mga ganitong undercover, kaya hindi naiwasang magkaaway sila ng isang parokyana sa lugar. Pero dumating si Takero para humingi ng tawad. Saka napansin ng tatlo na maaasahan si Takero sa ganitong trabaho. Napansin nila ang nakabulsang kulay pula sa isang lalaki sa table 4. Kaya lumapit si Oka para bantayan ito. Subalit kinapa nito ang puwet niya kaya nasapok niya ang manyak saka nabaril ang pinaghihinalaang artifact. Kaya inaresto na nila ang lalaki, subalit nakitang game console lang pala ito. Subalit sa kabilang table ay may isang lalaking may hawak na singsing ang tumakbo kaya ito ang hinabol nila. At di naman makapaniwala si Oka sa nangyayari. Dahil sa nangyari ay nabahala si Saganami na baka magka-penalty sila. Tinitignan nila kung anong klaseng singsing ang nakuha. Naisipan ni Saganami na gamitin ang singsing para malaman kung anong kakayahan nito. Pero pinigilan siya nila Marie at Usagi. At halata naman na pinag-aagawan ito ng dalawa na napansin ni Oka pero tumalsik ito at aksidenteng naisuot ni Takero. Dahil dito ay labis na nainlove sa kanya si Usagi kaya tinulak siya at napahiga ang dalawa. Tapos inamoy pa siya nito na parang manyak. Saka din ilaan pa. Napatayo ang binata ngunit sa likod ay nandoon pala si Marie na nagseselos. Kaya hindi na alam ni Takero ang gagawin. Napatakbo ang binata subalit inambush siya ni Oka. Tapos parang nababaliw. Saka din ilaan din siya. Kaya unti-unti siyang umalis. Tapos maging ang relic eater na si Lapis ay nagkagusto din sa kanya. Nakita niyang tila normal pa rin si Saganami, pero lumapit ito dahil nasa ilalim din pala ng spell, pero nasuka dahil nagbibiro lang pala siya. Lula ng isang boss ay balak nilang imbestigahan ng isang beach na hindi natatapos ang tag-init. Giit ni Marie na imposible daw na magawa ito kahit na ng malakas na witch. Sa tingin ni Saganami ay miserable daw ito dahil ayaw niya ng summer. At dahil nakakondong si Lapis ay masama ang tingin nila Marie at Usagi. Pagdating sa beach ay agad na nagsimula sa imbestigasyon si Oka pero nakitang nagsasaya lang si Marie. Agad na sumunod si Usagi kaya giit ni Oka na bagalan nito ang pagtakbo dahil tumatalbog at hindi naman maatim ni Marie ang nakikita. Samantala si Saganami ay tahimik lang saka pinapili niya ng bikini si Oka. At ang napili nito ay kulay red na nagpapaliwanag pa sa dalawang kasama dahil KJ siya kanina.
Naglaro muna ang buong grupo sa beach, samantala si Saganami ay naiirita dahil sa init. Nakita ni Lapis ang dalawang namimingwit kaya ipinaliwanag ni Takero na nanghuhuli sila ng isda. Nagtanghalian muna sila, at pagkatapos ay bumibili sila ng ice cream nang biglang sumakit ang tiyan ng binata kaya nagpunta muna sa CR. Tapos balak pumasok ni Lapis pero pinigilan ng dalawa. Napansin nila na may biktima daw ng isang halimaw. Idinrawing ni Lapis ang maaaring itsura nito sa buhangin dahil may kakayahan daw itong panatilihin ng summer. Kaya nagpa siya silang mag-imbestiga pero hindi pala marunong lumangoy si Oka. Samantala hindi naman maaasahan sa ngayon sila Saganami at Takero. Kaya nagkaroon sila ng pansamantalang mini pluton. Tapos inisip kung paano mahuhuli ang halimaw kaya ginawa silang dalawa na paain ni Lapis. At umubra nga dahil lumapit ang halimaw na pinuluputan ng dalawa sa ilalim ng tubig. Tinawagan ni Lapis ang master niya pero hindi pa ito tapos, kaya ayaw niya pang iahon ng pamingwit. Subalit naputol ito kaya nalulunod na ang dalawa. At bago pa makain ng dalawa ay dumating na si Takero at agad na nag-transform. Subalit napunta siya sa ilalim dahil mabigat ang armor. Ngunit sa tulong ni Lapis ay naka-adjust ang armor sa tubig. Giit ni Usagi na gumamit ng fishing rod pero akala ng bida ay pinapasayaw siya. Mabuti ay naintindihan sila ni Lapis. Kaya nag-transform si Lapis na isang fishing rod at inihagis ang hook sa bunganga ng halimaw. Saka napansin ni Marina na activate na naman ang collar niya dahil kay Oka kaya nakagamit siya ng aurora field kaya napalabas ang halimaw mula sa tubig. Saka pinagtulungan ng dalawa na madala sa buhangin ang halimaw. Dahil dito ay natapos na nila ang misyon. Nagpunta si Takero sa high security prison ng academy para makita ang kapatid niyang si Kiseki. Dahil hindi makalabas ang kapatid ay nakikibalita na lang siya sa buhay ni Takero sa labas. Ngunit alam ni Takero na hindi totoong magiging masaya ang kapatid dahil hindi ito makalabas ng kulungan. Kaya nais niya sanang bigyan ng normal na buhay si Kiseki. Mabilis na natapos ang oras ng pagbisita kaya napilitan ng maghiwalay ang magkapatid. Gamit ang kakayahan ni Usagi ay tagumpay niyang na-flat ang gulong ng tumakas na kalaban kaya bumangga ito. Subalit nang agaw ang mga ito ng motorsiklo, mabuti na lang ay nandyan na si Oka na walang tigil na hinabol ang dalawa. Gumamit ng instant spell ang mga kriminal para mas bumilis pero mas mabilis pa rin ang bike ng dalaga na gawa ni Saganami kaya napilitang lumiko ang dalawa. Ngunit nag-aabang pala doon si Takero kaya tagumpay na nahuli ang mga kriminal. Nagtagumpay sila sa misyon dahil kay Usagi dahil nagbago na daw ito at mas lumaki din daw ang hinaharap. Saka nakapagtatakang sobrang bait na ngayon ni Oka sa ating bida. Nakita ni Takero si Yoshimizu sa campus, pati na sina Kyoya at ang principal. Ngunit tila malaki ang galit sa kanya ng binata. Tapos nagtungo na ang principal sa laboratorio kung saan araw-araw na pinag-e-eksperimentuhan si Kiseki. Dahil nagtataglay pala ang katawan nito ng napakamapanganib na kapangyarihan na kahit siya ay hindi makontrol. Dahil sa labis na emosyon ay tumubo ang sungay ni Kiseki, kaya naalarma ang mga scientist dahil magagawa na daw nitong makatakas. Pinagbabaril ng mga bantay si Kiseki, ngunit ipinag-utos ni Kurogane na palabasin ang mga inquisitor, saka pumasok mag-isa upang harapin ang babae tulad ng nangyari dati kaya inilabas niya na ang kanyang sandata. Samantala nakadisguise ang 35th Platoon dahil may inaabangan silang mga tao para sa kanilang misyon. Inutusan ni Oka na ibigay ni Usagi ang flare na may GPS pero hindi siya pinansin ng mga ito. Ngunit sa wakas ay kinuha nila ang binigay ni Marie. Pero nang tignan ay nalaman nilang may banta kaya agad silang pinagbabaril ng matanda na nasalag naman ni Marie gamit ang magic. Tapos ang mga bala nito ay naging mga halaman kaya napigilan sila ngunit hinabol pa rin sila ni Takero. Ngunit pagdating sa sulok ay narinig na may kalaban ng mga kriminal at paglabas ay si Kiseki pala ito na nanghihina. Nagtataka ang binata kung bakit nasa labas ang kapatid, diit naman itong gusto niyang makita ang kuya. Tapos nakita din ng bida na pinatay na ng kapatid ang mga kriminal. Dumating ang mga kasama sa platoon pero tinutukan sila ng espada dahil nais niyang protektahan ang kapatid. Ngunit siniguro ni Oka nakakampi sila kaya itinago na ito ng bida. Saka pinaliwanag na napakamapanganib ng kapatid pero hindi niya hahayaang masaktan ng mga kaibigan. Nakita nila si Kurogane na nasa ilalim ng mga bato dahil kay Kiseki. Pero giit ni Sugetsu na kailangan na nila itong mahanap para hindi manganib ang mundo. Dahil kitang-kita sa butas na nagawa kung gaano ito kalakas. Nalulungkot si Kiseki dahil nakapatay na naman siya pero naiintindihan ni Takero na hindi niya ito kasalanan. Lumapit si Oka para magpakilala, subalit nahihiya si Kiseki dahil ngayon pa lang siya nakakausap ng ibang tao maliban sa kanyang kuya. Naging supportive naman ang buong platoon sa kanilang captain, kaya binihisa nila ng iba't ibang damit ang kapatid ni Takero. At dahil sa disguise ay nakapamasyal ang magkapatid, kung saan napag-usapan nila ang mga kaibigan ni Takero. Tapos nakiusap si Kiseki na patayin na siya ng kanyang kuya, dahil nais niyang ang kuya niya ang tumapos sa buhay niya. Pero giit ni Takero na hindi niya magagawa ito dahil sa labis na pagmamahal sa kapatid. Ibinalita ni Orochi na nakatakas si Kiseki sa academy, at giit ni Suzuko na pagkakataon na rin daw nila itong mapuksa ang academy. Pero sinabi ni Orochi na ang plano lang daw ng Valhalla ay ang mahuli si Kiseki para gawing kakampi.
Naglalakad ang dalawa nang makita sila ni Kyoya na galit sa lahat ng mga witch. Tapos nakitang ginagaya ng Relic Eater ang anyo ng pumanaw na si Yoshimizu. Sabay na nagtransform ang dalawang binata sa kakaagad na naglaban kaya nagkaroon ng pagsabog sa gusali. Saka nagpakilalang si Nero pala ang nanggagaya sa anyo ni Yoshimizu. Patuloy na naglaban ng dalawa subalit natigilan nang dumating si Kurogane. At bago kuhanin si Kiseki ay pinahintulutan naman si Takero na kausapin ang kapatid. At diit ni Sugetsu na nais silang tulungan ng alchemist upang makontra ang malakas na mahika na tinataglay ni Kiseki. Ngunit hindi nila alam na naghahanda na sila Suzaku at Orochi ng mga puwersa upang digmain sila. Inatake ni Suzaku ang isang jet ngunit nalaman niyang wala doon si Kiseki. Nakarating naman kagad ang balita kay Kurogane. Saka sinabihan ni Kyoya ang superior niya na huwag siyang pipigilan sa paghihiganti. Di nagtagal ay sila naman ang inatake ng mga dragon ng kalaban. Ngunit ikinatuwa pa ito ni Kyoya. Ipinakita sa nakaraan ng matuklasan ni Takero na may kapatid siyang babae, at ang mga babaeng sanggol sa Kusanagi clan ay mga demon kaya pinapatay kaagad pagkapanganak. Pero iba si Kiseki dahil hindi ito namamatay. Isang araw ay nakatakas si Kiseki kaya pinaubaya na ito sa kanya ng kanyang ama. Sa isang bangin ay pinahintulutan ni Kiseki na patayin na siya ni Takero, pero hindi niya ito magawa. Kaya nahulog ito at lumabas ang mga galamay na sinisisi siya sa nangyari. Nagpunta ang student council president sa bida upang pakawalan sila. Saka ibinalita na inatake ng Valhalla ang sinasakyan ni Kiseki. At paglabas ay nag-aabang ang tatlong kaibigan para tulungan sila sa pagliligtas kay Kiseki. Nabutas ni Kurogane ang isang dragon, ngunit dumating naman si Orochi na isa sa pinuno ng Valhalla upang pigilan sila. Kaya inutusan ni Kurogane si Kyoya na dalhin na lang ang subject dahil nasa ibang level ang kalaban. Inilabas ng lalaki ang isa pang sandata kaya nalaman ni Orochi na isa siyang hybrid. At si Kyoya naman ay hindi sinunod si Kurogane, sa halip ay nais niyang tapusin si Kiseki ngunit dumating si Takero. Tapos sinususulan pa ng Relic Eater niya si Kyoya, kaya sinabi ni Takero na hindi ito si Yoshimizu, pero walang tigil siya nitong pinagbabaril. Ngunit ang isang bala ay nahiwa ng bida na ikinagulat ni Kyoya. Saka sa isang iglap ay nagawang mahiwa ni Takero ang sandata ni Kyoya kaya sumabog. Pero hindi pa rin sumusuko si Kyoya, ngunit tuluyan na siyang tinalo ni Oka, at si Usagi ay nakapwesto na rin. Pagkatapos ay tumalon sa tulay ang baliw, ngunit ililigtas daw ito ng Relic Eater sabi ni Oka. Giit ni Sugetsu na ang kapangyarihan ni Kiseki ay ang tuparin ng sariling kahilingan, kaya kapag hiniling ng immortal na si Kiseki na patayin siya ng kuya ay mamamatay talaga ito. Ngunit may biglang tumusok sa ating bida, na walang iba kundi si Haunted, na sinasabing nais kunin si Kiseki para maging kakampi pero nagalit ito nang makita ang nangyari kay Takero kaya lumabas ang kapangyarihan. Kumalat sa bayan ng halimaw na nagmula kay Kiseki. Nagpakita si Suzaku kay Sugetsu dahil natutuwa siya sa kapangyarihan ni Kiseki. Si Suzaku na daw ang bahala kay Kiseki, pero nagawa pang makipagpustahan ni Sugetsu kung papatayin ba ni Takero ang sarili niyang kapatid. Kasalukuyang pinagbabalakang kunin ni Haunted si Kiseki. Tapos nanatili pa ring bihag si Takero kaya inilabas ni Oka ang baril at inatake si Haunted pero natutuwa lang ito na makita siyang nagagalit. Sumugod si Haunted at nakipagmano-mano sa dalaga, sa katagumpay niyang natusok ito sa katawan. Subalit umatake ang mga demon ni Kiseki kaya nagkaroon ng oras si Oka para pagalingin ang Relic Eater niya. Saka nagpa siya na si Oka na makipagkontrata sa Relic Eater niyang si Vlad dahil alam niyang kailangan niya ng malakas na kapangyarihan dahil sa sitwasyon. Kaya nagawa niya ng mag-transform at binaril ng malalaking bala si Haunted pero naprotektahan ng sarili saka nag-transform na rin siya. Kaya naglaban ng dalawa at sa tulong ng Relic Eater niya ay nagawang matusok si Haunted at mapatalsik. Sa kanya niligtas si Takero. Tapos dumating ang mga kaibigan sakay ng van. Tumakas muna sila gamit ang sasakyan, subalit kailangan pa rin nilang iligtas si Kiseki. Napagtanto ni Saganami na si Kiseki lang ang immortal at hindi ang mga summon nitong demon. Ngunit walang nakatitiyak kung hanggang kailan magpapatuloy ang paglabas ng mga demon. Tumaob ang sasakyan nila dahil sa mga demon ni Kiseki. Kaya agad nilang pinrotektahan ang van dahil nasa loob si Takero. At kahit na maraming nawalang dugo si Oka ay pinilit niya pa ring mag-transform. Saka lumipad at nagawang maubos ang mga demon sa paligid subalit napakarami ulit ang dumating. Samantala sa tulong ni Lapis ay gumaling na ang sugat ng bida kaya nakapag-transform na ito. Hinanap ni Oka si Kiseki at inatake ang mga demon, subalit may mga dumating na nakakalipad. Kaya gamit ang malakas na atake ay inubos niya ang mga ito. Pinipilit na lang din ni Marie na protektahan ng mga kasama gamit ang barrier subalit nauubos na ang bala nila. Tapos lumabas si Takero at pinasabog ang mga demon sa paligid. Tinanggal nito ang armor ni Oka saka ibinigay sa mga kasama. At saka nagpaalam sa kanyang pluton pero pinipigilan ng mga kaibigan, subalit umalis pa rin siya at kaagad na nakarating kay Kiseki. Muling lumabas si Haunted kaya nagmamadaling kinalaban ng ating bida dahil wala na siyang sapat na oras. Halos pantay lang ang kakayahan ng dalawa. Subalit nagawang masira ni Haunted ang maskara ni Takero. Binalot na ng demon si Kiseki samantala nakikipaglaban pa rin ang kapatid.
Kaya ginamit na ng bida ang Ragnarok enchant at tagumpay na napasabog si Haunted. Saka pumasok sa mga demon para hanapin si Kiseki. Natagumpay niya namang nailigtas kaya kusang naglaho ang mga demon nito. Nang makita ito ni Orochi ay pinabalik niya na si Kon Arya. Nagpakita na rin si Sugetsu na pinagbintangan ni Orochi na ginagamit lang si Takero upang maulit ang kasaysayan. Giit naman ni Orochi na wala na silang magagawa. Dinala ni Takero ang kapatid sa mga kaibigan subalit nag-aalala pa rin sa kalagayan nito. Kaya ipinadama ng kanyang mga miyembro ang suporta sa kanilang captain. Nag-enjoy ka ba? Ito na po ang last part sa series na ito. Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod natin na series saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.